Ayan po. Maraming salamat po Attorney Sal sa napakaliwanag na explanation sa inyo pong column today. At siyempre pa kaugnay niyan Attorney Sal ay iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang pagtatanggol sa karapatan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang detained sa ICC sa The Hague ay pagtatanggol din sa soberanya ng bansa. Binatikos niya yung posibleng paggamit ng batas laban sa kanyang ama at ang impluwensya nga ng mga banyagang institusyon sa lokal na hustisya. Pero nagpasalamat din siya sa mga Pilipinong sumuporta sa kanilang pamilya at inanunsyo ang bagong website ng Duterte supporters. Marami rin ang nagpakita ng suporta sa kanyang posibleng kandidatura sa 2028. Ano pong inyong komento dyan, Attorney Sal, na iniugnay? Yes. Gaya mo ng matagal na ho, alam nyo, kung nakikinig lang kayo sa ating mga komentary, matagal na ho nating sinabi, pati sa kolong ko sinabi ko na. Gayang pagsuko kay Presidente Duterte ay isang pag-atake sa soberentiya o kasarinlan ng Pilipinas. Bakit kanyo? Sabagat malayang bansa tayo. We are a free country. We have our own legal system. Robust. We have prosecuted thousands of criminals. We jailed them. We convicted them. 2 presidents have been incarcerated. 2 senators, ganun din. At ngayon, meron na naman. Mga kongresista at mga cabinet member na idemanda na convict. Kaya, bakit hindi magiging assault sa soberentiya natin? Isinusuko mo ang isang mamamayan at sinisira mo yung iyong kalayaan. May sarili kang kalayaan, may sarili kang kapangyarihan. You have your own sovereign power. But the moment you surrender one of your citizens to a foreign country that has absolutely no jurisdiction in this country, then you assault your own sovereignty. And di ba sinabi ko na sa inyo noon pa, when the president does that, it becomes a betrayal of the public trust and it is an impeachable ground. Pero dinimanda nga, dahil nga kaaliado, dismiss, numbers game ang impeachment process. O yan o ang katotohanan yan. Talaga, tama si Inday Sara dyan. Matagal na nating sinasabi, you surrender a citizen to a foreign court when your legal system is functioning, you surrender your sovereignty to that foreign institution or country.